So, mga kapatid, magsisimula muli tayo ng panibagong serye na ang title po niyan ay Sacred Families. Ayan po. Sacred Families, Developing the Family According to the God's Design. So, magiging sagrado lang ang isang pamilya, ibig sabihin ng sagrado, set apart. Kapag ito ay sadyang idinisinyo at inaalay sa Diyos para sa kanyang gamit at karangalan. Tinawag tayo ng Panginoon na hindi lamang balanse at masaya bilang mga pamilya. Tinawag din niya tayo maging mga sagradong pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, sagradong pamilya. Set apart. Iniwalay ng Panginoon para sa kanyang gamit at para sa kanyang karangalan. Yun po, magiging sagrado ang pamilya. So, may tatlo pong bahagi po. There are three main components o bahagi ang pamilya. So, ibig sabihin, ang tatlong bahagi po nito, una po, marriage. Pangalawa po, parenting. Number 3 ay home. Ito po ang tatlong components ng pamilya. Ito ang main components. So ngayon, magpo-focus po tayo sa unang component, yung marriage. At sa mga susunod pong mga pag-uusapan po dito, maaring sa parenting, maaring sa home. Tatlo po yan. Tatalakayin po lahat yan, yung tatlo na yan. Amen po ba? So tayo po ngayon ay magpo-focus sa marriage. Amen. Kasi yan po ang unang, hindi lang po magiging sagrado ang ating pamilya kung hindi po manggagaling sa disenyo ng Panginoon kung ano yung marriage na nasa Biblia. Amen po ba? Kaya yung part 1 po ay what is the biblical marriage. Yan po. So, building a sacred family begins with a biblical marriage. Siyempre, diyan magsisimula. Sa madaling salita, a marriage based upon and put together according to God's original design. So yung God's original design sa pamilya ay matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter, yan po, yung tatlong components, marriage ang So matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter 2, verse 18 hanggang 25 po yan. Tingnan po natin ang Genesis chapter 2. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po diyan ay, Then the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called the living creature, that was its name. Verse 20, the man gave names to all the cattle and to the birds of the sky and every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him. Manalangin po muna tayo. Panginoon, dalangin ko, Lord, ang maraming kapahayagan sa salita mo, Panginoon, banal na Espiritu. Inaanyayan ka namin sa hapon na ito, na ikaw ang bumuhay ng mga salita mo sa hapon na ito, na nais mong maparating, Panginoon, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Kung papasinin po natin, may tatlo pong elemento ang biblical marriage. Okay, so, number 1, elements ay knowledge of, self. Kung papansinin po natin dyan, si Adan po ang notice that Adam was first taught about his environment and then about himself. Paano natin masasabing na si Adan po ay in-expose muna ng Panginoon sa environment? Di ba siya ang nagpangalan? Linikha na muna lahat ng Panginoon ang lahat. Hayop, ibon, mga bungang kahoy. At yun ang kanyang environment.
inexpose kagad dun si Adan. Amen po ba? So, si Adan po ay hindi, pagkalika po sa kanya, ay matanda na kaagad. Hindi siya nagdaan sa pagkabata. He was created as an adult person, in touch with his world, emotion, in needs. So, kaya binigyan siya, ikaw magpapangalan, binigyan siya ng authority, ikaw magpangalan sa lahat ng mga hayop. Kaya, dinadala ng Panginoon, lahat ng hayop, pinapangalanan niya. Kaya nung sinabi niya, ikaw si Tigre, o naging si Tigre. Hanggang ngayon, Tigre ang pangalan. O ikaw si Unggoy, o yan, Unggoy na. Ikaw si Bisugo, o. Lahat ng living creatures ay si Adan ang nagpangalan. So, exposed na siya sa kanyang environment. So, through his experience and knowledge, he quickly recognized that he was alone. Kaya sabi nga doon, na wala daw na suitable helper or mate para sa kanya. Amen po ba? So, kung papansinin po natin na nalaman niya na, ay, nag-iisa pala ako, kaya wala pala akong eksaktong magiging katuwang ko. Ganun po, pinaranas ng Panginoon sa kanya na maranasan niya muna na nag-iisa pala siya or tinatawag singleness. Amen po ba? Kaya, hindi naman kaagad linika ng Panginoon na kasama na kaagad si Eva. Di ba si Adan muna? So, he allowed Adam the time to know not only himself and his surroundings. Inayaan siya ng Panginoon na siya mismo ang maka-experience. Kaya, nung nalaman niya na kailangan niya pala ng makakasama. Amen po ba? Kaya to discover the sense of aloneness in his life. Na siya mismo nakadiscover na nag-iisa pala ako. Amen po ba? Kaya sa dyan po, marami po tayong dyan. Sabi nga, this basic teaching is in the Bible about self-knowledge na kung pwede nang mag-asawa kung ikaw umabot na sa level na ikaw po ay social and emotional preparedness. Amen po ba? Tatalakayin po natin yan. So, si Adan, ready na siya sa social and even in emotional. Kasi may dalawa pong, sa self-knowledge, may dalawa pong bahagi o elemento sa tinatawag na self-knowledge. Ang una po ay social readiness. Paano natin masasabi na ready na si Adan sa social readiness? Kasi exposed na nga siya sa environment. So parang sa atin ngayon, may trabaho ka na. Expose ka na, alam mo na na kailangan mo na ng asawa, kailangan mo na kumbaga sa talagang alam mo na need mo na talagang mag-asawa. That is social. At yung pangalawa, yung tinatawag na emotional readiness. Mamaya yan, natin yan. So, sa social readiness, you are socially ready for marriage when you have some idea of what you want of life. Katulad ni Adan. Kailangan niya na, kumbaga alam niya na kailangan ko na ng magiging katuwang ko. Amen. Alam niya na. Kasi nga, lahat na ng mga hayop, lahat ng doon, walang suitable na helper siya. Kaya alam niya na kailangan siya ng kaparehas niya na magiging asawa niya. Amen. So yun daw po ang social readiness. You have some idea what you want of life and have a basic set of conviction that guide you sa mga major decisions. Example, yung mga moral standards. Yan po ang nasa social readiness. You are ready for marriage when you have learned to function within society independently. Amen po ba? So kaya mo nang buhayin ang iyong sarili, hindi ka na umaasa. In other words,
You may love and respect your parents, but you now taking care of yourself by yourself. Marunong ka nang tumayo. Yan po ang social readiness. Amen po ba? At doon naman po sa emotional readiness, you are emotionally ready for marriage when you recognize your need for marriage. Nalalaman mo na kailangan ko na talagang mag-asawa. Alam mo, ang Bible hindi talaga po nagbabago. Amen po ba? Kaya nga sabi doon, it is not good to a man na mananatiling nag-iisa. Kaya po, dito po sa atin, hindi natin ini-encourage na mag-abroad ang lalaki or mag-isa ang babae o lalaki. Kasi talagang malalaman niya na talagang nag-iisa siya, alone. So maghahanap talaga. Amen po ba? Amen. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Yes. So, but you are now taking care of you by yourself, emotional. Okay, so, in other words, wanting to be married, not because this is what your parents want or what you beloved wants, but you want for yourself. Kaya hindi ka mag-aasawa dahil gusto na ng aking nanay. Gusto na ng aking mga mahal sa buhay. Hindi po ganon. Kaya praise the Lord kayong mga kabataan, naririnig nyo na ito. Amen po, hindi kayo mag-aasawa dahil sinabi na ni nanay, hindi po. Kasi maaring, emotionally, ready ka na, pero socially, hindi ka pa ready. Kaya kung ititrace po daw natin, dito sa mga elemento ito ang mga problema ng mga pamilya po ngayon. Maaring na-neglect or nag-malfunction dahil dito sa elementong ito. Hallelujah! Kaya praise the Lord na ito ay napipreach sa atin ngayon. Sa atin naman ngayon na halimbawa, nag-asawa na hindi tayo alam, at least ngayon nalaman na para maging sagrado ang ating pamilya. Kasi may layunin si Lord sa atin. Kaya sabi ko, bakit ngayon ko lang ito? Lahat noon hindi ko ito alam. Amen po ba? Hallelujah! So praise the Lord. So hindi lang, kaya mag-aasawa ka dahil gusto mo na, kaya mo na. Kaya mo nang tumayo. Kaya mo nang suportan ng iyong sarili. You are therefore ready emotionally for marriage when you are prepared to stop being alone. Ready ka na. Ayaw mo nang maging mag-isa. Yan daw po ang emotionally. Hallelujah. Amen po ba? Okay, so, this is important because some people want to marry but they continue to live and think as a single person. Single people. Kaya yung iba, gusto na mag-asawa, pero ginagawa niya pa rin yung bachelor ways. Iba na. Kaya kasi ang pag-aasawa ay, commitment, lifetime commitment. Kaya hindi pwede na may asawa ka na, mamumuhay ka pa rin na single. Diba? Malfunction. Kaya napakalaga po ito. Hallelujah. So, may mga nangyayari today example, today example, he is ready socially but not emotionally. Halimbawa ito, may trabaho na naman, may apartment na, pero ayaw naman iwanan ang mga barkada. Problema rin, di ba? So, gusto pa rin, may asawa, namumuhay pa rin na single. Kasi pag single ka, di ba, wala ka namang pakialaman. Basta, buhay mo yan. Pero pag gamay, pumasok na mag-aasawa ka na, hindi na pwede nating gagawin yun. Hallelujah. So, sa babae naman, she is ready emotionally, but not socially. Anong ibig sabihin? Nag-aaral pa, na nakikitira pa sa nanay niya, wants to settle down, have a family, but lives at home with her parents and has not finished school yet. Di ba marami yan?
Nag-asawa na, hindi pa nga tapos. Gusto na magpamilya, umaasa pa nga sa magulang. Amen. Kaya yan si Isaac noon, nasan si Isaac? Yan. Isang example yan eh. Di ba kasabi ko sa inyo, no boyfriend, no girlfriend? Yeah. Ay, nalaman ko, nag-break. Tapos, di ba? Sila rin pa rin. Di ba? Bakit? Maghanap ko munang trabaho. Yan. Di maayos ang buhay. Hallelujah. Ito yon, mga kapatid. Kaya kung wala ka pang hindi mo pa kaya, na kahit na sabi nga, may apartment ka na, may bahay ka na, pero naman, hindi ka pa naman emotionally prepared, hindi pa rin. Kaya, ang ideal talaga sa partner ay talagang pareha socially and emotionally prepared. Both ideal po yan. Dahil yan sinasabi ng Bible, kaya, di ba? Kasi sa unang marriage, sabi nga, design ni God. Yun ang design ni God. Amen. So, pwedeng mangyari. O di magiging maayos ang pamilya, magiging sagrado. Amen po ba? Yes. Okay. So, sabi po dito, sa Genesis, ayan, sa need, willingness, papasok doon sa commitment. Yun na yun. Commitment, magpapakasal na. Ayan. Okay. So, pangalawa pong elemento, ibig sabihin, kilala mo na yung sarili mo. Kilala mo ba yung sarili mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, kilala mo na ba yung sarili mo? Hindi pa kagad yan. Kailangan din, kailangan kilalanin mo din yung partner mo. Kilala mo na nga sarili mo. Alam mo na, kailangan mo. Alam mo na socially and emotionally ready ka na. Yung partner mo hindi. Malfunction pa rin. Amen po, magpa-malfunction pa rin. Kaya kailangan, alamin daw natin ang ating partner. Basahin po natin. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. The Lord God fashioned into a woman the rib, which he had taken from the man, and brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Yan. Okay. So in God's plan, for marriage, the partners know themselves and their position with God's creation. Like Adam. Alam niya yung position niya na. Siya nga nagpangalan lahat eh. Siya nag-alaga ng lahat ng mga sa paradise. So ganun din tayo. Ano ba ang purpose natin, kaya bakit tayo Alam mo ano ba ang posisyon natin sa pamilya? O alam mo ang posisyon mo na ikaw ay ikaw ang may authority sa pamilya, yung lalaki, yung babae, ikaw naman ay katuwang. Amen. Kaya katuwang sa pagpapalaki, pagtuturo. Yan po, dapat alam po na daw natin yan, bilang mga partner. They are also ready for willing to leave their single status. To enter lifetime commitment for marriage. Ayan daw po. Kaya, kailangan po natin daw ito, yung elemento na ito. Na, ready tayo emotionally, socially, ready na, prepared. Kaya hindi pwedeng, basta lang, asawa ka agad. Katulad ko noon. Kasi wala nga akong alam eh. Na talagang, asawa lang. Wala, di ko nga alam na eh. Pero nung na-born again ako, doon ako nagkaroon ng pangarap.
Pero nung wala pa ako sa Panginoon, hindi ko alam to. Wala nga akong, kaya nakalima nga eh. Kasi walang plano-plano. Pero praise the Lord, napakabuti pa rin ng Panginoon. Inaayos niya pa rin. Amen po ba? So, knowledge of your partner. So, okay, so knowledge of, so God's design for marriage, one man and one woman. Kaya hindi pwede na men with men. Kasi babae talaga at lalaki. Nung isa, nakakalungkot talaga. Nung nagbasa ako, ako sa Facebook doon. No? Christian pa, nagkasal ng same-sex. Magkaparehas. Sinabi ko sa kay Brother Noli, di ba? Ano ang design ng Bible? One man talaga at hindi men to men and woman to woman. Hindi. Man and woman. Yun ang disenyo ng Panginoon. Isa lang talaga. Kaya, one man and one woman. Not three women with one man. Di ba mayroon? Mayroong ganyan. Design ba ng Panginoon? Hindi. Isa lang talaga. Sabihin mo sa katabi mo, isa lang. Hindi pwede dalawa. Hindi pwede tatlo. Isa lang. May problema, di ba? May problema talaga pag gano'n eh. Sabihin pa natin, kaya naman. Oo, kaya, pero may problema talaga. Magmamalfunction talaga yan. Kasi yan, hindi yan disenyo ng Panginoon. Amen! Di disenyo ng Panginoon yan. Isa lang talaga. Amen. So, ang goal kasi dito ay one man and one woman combination is they become one. Kaya nga isa na lang. And the only way to achieve this goal is through the ongoing effort of the partners to know and understand each other. Hindi lang kasi pwede mag-effort yung isa. Kailangan dalawa para maging isa. Amen. Iyan po ang goal ng Panginoon na dalawa pag-isahin. Kaya parang mystery nga di ba? Pero yan talaga. So, in every society today, ngayon, di ba? From being single to married is different. Iba-iba ang kultura sa ibang probinsya. Ganito. Sabi na, each era, di ba nagbabago-bago, and cultural setting as its own system. Sa iba, may nagbibigay ng dowry. Sa iba, iba-iba, nagbabago. Pero ang mahalaga dyan ay magkakaroon pa rin ng tinatawag na, so, simba single, may iba, may pre-arranged, may courting, dating. Ito ay process pa rin yan ng pagkilala sa bawat isa. Kahit man yung sabihin pa natin yung pre-marriage arrangement yan. Pero, galing sa single, papunta sa, yung pagliligaw, dating, papunta sa unity. Di ba? Sa iba-iba. So, may iba na, engage, o family introduction, pakikilala, tapos, lalong-lalo na ngayon ay yung may tinatawag na internet, matchmaking. Di ba may mga ganon? Nung kami nun, wala pa Yang ganyan Talagang, ngayon, wala na atang arana, di ba? Wala na. Kami noon, arana. Yun ang pamamaraan noon na pagkilala. Ngayon, wala na minsan Nagkaano lang sa internet. Nagkaano sa Facebook. Ayan na. Asawa na, hindi pa kinilala ng gusto. Kung ready na yan. Di ba? Kaya nag-iba ang settings. Hallelujah! Nag-iiba, di ba? So, pero naroon pa rin yan. Nag-iiba-iba lang. Okay, so, yung essence naroon pa rin. Kaya, however, the thing we want must to do is to know the other person so we can draw closer to them. Kaya mahalaga muna, inaalam muna,
Kanino ka anak? O sino ba dito may nag-share na ano? Sino bang tatay mo? Inaalam ang background, yan, kasama po yan. Yung pala, baka may mga lahi yan ng ano, o yun, napangasawa, kaya yung pala, no, di mo kinilala eh. Problema. Alam mo yung mga dapat, di ba, ngayon. Kaya praise the Lord, mga kabataan. Praise the Lord. Palakpakan mo nga mga kabataan ng Panginoon. Di ba? Alam nyo na, magpili. Hindi nagmamadali. Hallelujah. Para hindi pagdating doon sa hindi kayo mamumroblema ng gusto. Amen po ba? This is an important part of the marriage sequence because it is through this process. So sa pagkilala kasi ng ating partner, di ba? So mayroong material contract. Ito may marriage certificate, di ba? So hindi lang po diyan. So di ba, pagbibigay ng Doris sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar, di ba, may magbigay ka ng 10 kalabaw. O, di ba may ganon? O, may magano ka muna ng ilang ektaryang lupa. Di ba, may ganyan pa. So, kasama po yan, importante rin po yan. Na doon sa hindi lang nung kaagad may contract, hindi pa nga kilala. Kasi napakarami na po ngayon, napakasal tapos ayun, maghihiwalay. Hindi po 'yun ang kasi pagka po tayo pumasok doon sa marriage, lifetime na po 'yan. Amen po ba? Lifetime, sabihin mo katabi mo lifetime. Walang saulian. Na pag ayaw mo na, kaya nga pala minsan pag sinasabi na parang hindi yan parang kanin na pag ikaw napaso ay iluluwa mo. Hindi po ganun ang marriage. Kaya kailangan pag-isipan ng gusto. Amen po ba? Kaya doon sa knowing yan. O, di ba? Knowing your partner na gusto yung makakasama. Amen. Okay, so alam niyo po ngayon sa panahon po natin, unfortunately people in our society today ay bombarded na ng mga paniniwala na having sex is the only or best way to really know someone else. Hindi po yan. Di ba mayroon? Patunayan mo ang malo ako. Punta tayo doon. Oy, hindi yan. Pagka ganun kayong mga babae, huwag kayong sumama doon. Hindi yan, totoo. Yes. Yan na ngayon ang ang ginagamit. Patunayan daw kaagad. So, kaya nga, reasons for sex, alam mo pa ba na ito? Na ang sex po ay binigay ng Panginoon sa mga mag-asawa na. Kaya wala mo ng trial marriage, wala din mo ng intercourse or premarital. Wala muna. Amen po ba? Last na yan. Okay, inunahan ko na. So, God has given sex as a way for married people to express emotional, physical, and spiritual realities to one another. For example, sexual intimacy is a way to express our commitment to oneness. Shared by the partners in marriage. Kaya nga, sabi, we are now one. Kaya nga, flesh of my flesh, bones of my bone. One. Way to express loyalty, I am yours. Diba? Pag pag-aari mo na, parang ikaw na, wala na akong sa'yo na. A way to surrender yourself. I am all yours. Amen. Yan daw po ang ng sex, pag-express. So, a way to establish family, di ba? Magkakaanak. An extension and growth of our oneness. Di ba? Isa na lang, tapos manganganak, Di ba? Extension of and growth of our oneness. A way to provide emotional comfort without words.
Yan daw po anong sex. Expression na kahit walang sinasabi, expression of comfort without words. A way to experience and share physical pleasure, intimate enjoyment in play without guilt or shame. Mga kabataan, ginagawa lang ito pag kayo po kasal na. Amen po ba? Kaya wag niyo kaagad, kayo naman mga kabataan na babae, wag niyo kaagad isurrender ang bataan. Yes. Okay, we should take special care in getting to know our prospective mates because unlike Adam and Eve, we are marrying weak and sinful people, knowing each other's strengths and weaknesses enable us to go into a marriage commitment with our eyes wide open. Diba? Alam mo, nag-usap kaming dalawa ni Brother Noli nung isang araw. Kailan ba nag-sex si Adan at si Eva? Nung nagkasala na ba o hindi nagkasala pa? O yung hindi pa nagkasala o nung kasala na? Sige nga. Kailan? Kailan? Nag-sex si Adan at si Eva? Hindi naman kaagad sila nag-sex After na nagkasala, basahin niyo po sa Genesis chapter 4. Sabi doon, sinipingan ni Adan si Eva, kaya nagkaanak sila si Seth. Oh. Kaya ngayon, di ba? Di ba? Unlike sina Eva at Adan, wala pa silang kasalanan. Ngayon, tayo po ang magiging partner po natin ay simple din, katulad din po natin. Amen? Kaya maingat po tayo sa pagkilala ng magiging partner mo dahil yan ay lifetime commitment yan. Hindi yan ulitin ko, hindi yan pwedeng uwi ka na sa bahay niyo, umuwi ka na doon, ayaw ko na sa'yo. Hindi po ganon. Hallelujah! Hindi po ganon. Okay, number 3 ayan, alam niyo na po yung reason for sex, Hindi yan ginagawa na kailangan muna may blessing ng Panginoon. Kasal. Kaya kailangan muna magpakasal bago yan. Okay, so number 3, unity. Okay, in unity, okay, so alam na natin ang ating sarili, alam na natin ang magiging mate natin, so handa na tayong pumasok sa pag-aasawa. Alam mo na. O sigurado ka ng pakakasalan mo na yan kasi kilala mo na siya. Kilala mo na yung sarili, prepared ka na rin, emotionally and socially, may trabaho ka na. So kaya mo, kumbaga sa okay, iwanan ko na yung pagiging binata o pagiging dalaga. So ready na kayong dalawa. So ngayon, kung alam na natin, saka pa lang tayo pumasok sa pag-aasawa. Okay, marriage is uniting of two people into a lifetime relationship that only that can legitimately end. Amen. Kaya pagka buhay pa, wag muna kasi hindi yung Kaya nga, pag namatay na, yun, wala ka na doon sa contract. Kasi yung marriage contract, dito lang. Pagpatay na, pwede ka na mag-asawa uli. Pero kung wala pa, hindi ka pwede muna mag-asawa. Ang mga balo dyan, pwede mag-asawa. Patay na Amen. Kasi nga, yun po ay legal na po, legitimately end. Okay. Most people understand that marriage involves a ceremony in a legal contract. Alam naman tayo na lahat naman, alam na ito, di ba? Na naiintindihan ito na yung legal contract, yung marriage contract, di ba? At na mayroong na magpa-promise na in death and life, di ba? Sa hirap at sa ginawa, ang makapaghiwalay lang sa ating kamatayan. Tama, di ba? Alam yon. So, yun daw ang yung mayroong tinatawag na
personal promise or commitment. Di ba yun, nandun na yun sa pagkakasal? Na mangangako ka dyan, na, I do, di ba sasabihin ng magkakasal, pastor man yan, pari man yan, mayor man yan, di ba sinasabi doon? Okay, so, marriage in society in God's eye. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos at sa mata ng society, kayo ay legitimate na mag-asawa na. Amen po ba? Kaya yung may marriage contract na kayo, mayroon na kayong promise doon, may commitment kayong binitawan sa harap ng nagkasal sa inyo at sa harap ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, kaya nga po, living together is not marriage. Kaya hindi natin yung live-in. Kasi hindi matatawag na marriage yan. Illegitimate marriage yan. Hindi yan. Kaya walang batang illegitimate. Mayroong illegitimate na marriage. Kasi walang legal contract, walang nagkasal, walang Di sa ibig sabihin, hindi yun legal sa Panginoon at hindi yan legal din sa harap ng mga tao. Amen po ba? So, simple cohabitation is not marriage. Yung, nakitira lang. Hindi po. Hindi marriage po yan. So, because lacks of elements. Ano yung elements? Legal contract and lifetime commitment. Amen po ba? Kaya hindi legal. Kaya, para maging legal yan, magpakasal. Para maayos. Kaya, on the wedding day, when you say, I do, di ba? Sino ba yung nag-I do na dito? Nung kinasal tayo, di ba, I do, ang pinakalas na sasagot natin. Yung I do doon na sinasabi, yung iba siguro, baka I do lang, para matapos ng pero dapat alam natin yun kung anong sinabi natin na I do. Yung I do doon, sinasabi na what you are saying is, I do promise to live with you as your spouse until I die. Yun. This is a high and noble thing, but very difficult for weak and simple people to accomplish. Di ba? Madali lang sabihin, pero sa mga taong wala sa Panginoon, so ibig sabihin, makasalanan, mahirap ma-accomplish yung sinasabi na until I die. Kaya, pagkatapos noon, pag nagsawa, nangyayari. Kasi hindi niya naunawaan mabuti. Kaya dapat unawain natin na tayo pagka nung sinabi natin sa harapan ng Panginoon at sa taong nagkasal po sa atin, dapat maintindihan po natin na yun ang pinapangako na mamumuhay tayong kasama niya, yung ating asawa, until I die. Okay, so ang Panginoon nagbigay ng rules. So, tapos na tayo sa unity. Yan, okay. Kaya po, mahirap magawa ito o kaya mahirap i-keep ang vow for a lifetime. Kaya ang Panginoon nagbigay ng rule. Ito ang rule niya. Sabi niya dyan, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Rule number 1, yan. Ayan. Rule number 1, you need to leave your parents if you are to cleave to your spouse. Kailangan mong umalis. Kaya nga po, hindi pwede na may asawa ka na, diyan ka pa rin sa magulang mo. Ang disenyo ng Panginoon na kailangan humiwalay ka. Kasi yung cleave na sinasabi niyan sa King James Version, cleave. Dito, separate. Kaya ang cleave means to glue to. Yung dikit. Kaya hindi ka pwedeng na mananatili ka sa inyong magulang. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon.
Kaya nga, sinabi doon, sabi doon, ito daw ang rason na iniwan ng lalaki. So, ang umiiwan lalaki doon sa kanyang nanay. Pero kung, halimbawa, wala pang pero hindi po pwede manatili na doon na kayo sa inyong mga magulang. Pansamantala, siguro pwede. Pero wag naman po na mga dami ng anak, nandun pa rin. Hindi po yun ang disenyo ng Panginoon. Kasi ito po ang disenyo ng Panginoon. Ito ang rule number 1 na kailangan separation sa magulang. The commitment in marriage is to be glued to your partner, not your parents or buddies or workmates. Sa parents, hindi yung Amen po ba? So yan, kasi commitment mo na yun na magsasama na kayo. Dikit. Amen po ba? So when you decide to marry, the decision is to make your partner the priority over family, friends, hobbies, or work. Dapat priority na yung iyong asawa. Sabihin mo sa katabi mo, priority ang asawa. Yes, priority. Hindi naman nangangahulugan na kalimutan mo na yung magulang mo. Pero hindi na yan priority. Priority na ang iyong asawa. Amen po ba? Yan po ang design ng ating Panginoon. Okay. You cannot have unity unless your spouse is your first priority in this physical world. Siyempre, alam na natin mga Kristiyano, sa Christian marriage, naintindihan naman natin at alam na natin na ang Panginoon talaga ang una. Amen. So, first God, di ba pangalawa yung priority sa mga bagay na sa physical world. Pero talaga na una talaga ang Panginoon. Amen po ba? Kaya pag sinabi ng pipiliin mo pa rin yung iyong asawa. Amen po ba? Rule number 2, permanence. Yan. Permanence, ibig sabihin, permanence is permanent. So in marriage, you become one flesh. There is no room for any other flesh. Kaya nga, hindi po pwede na may makikialam. Kayong dalawa lang talaga. One flesh. Kaya pag may another flesh, may malfunction. May problema. Amen po ba? Kaya in one flesh union, the couple does not necessarily think or act alike. Yung one flesh na sinasabi po dyan, ay both partners are absolutely committed to the union they are equally a part of. Hindi naman nangangahulugan na pag sinabing one flesh, parehas ang iniisip nyo, parehas ang ginagawa nyo. Hindi po. Ang ibig sabihin dyan ay parehas kayo absolutely committed to the union they are equally part of. Kaya nga po, divorce is an option. It's a failure. Separation, yung legal separation is not an option. Kaya nga, ginibap mo na yung singleness mo. Ikaw ay married na. Amen po ba? Okay, so, rule number 3. Alam natin yung rule ng Rule number 2? O yung una, separation muna. Yung di ba, para tayo sa, magka-glowed. Okay, so rule number 3, intimacy must be without fear. Ayan na, sa unity, separation, permanence. Intimacy means transparency, vulnerability. Yan po. Okay, so dito po sa intimacy, the final verses that they were naked and unashamed. The word naked here does not simply mean without clothes. Hindi lang daw po yun. Ang ibig sabihin daw noon, they were laid bare before each other. Ibig sabihin, ini-express nila openly their feelings and totally transparent with each other. Yun daw po yung naked dyan na sinasabi.
Yung transparent. Kaya ang mag-asawa, kailangan talaga na transparent. Walang taguan. Amen po ba? Kaya kung may tinatago kayo dyan, magsabi na kayo sa asawa nyo, patawarin mo ako, may tinago ako sa iyo. Kasi ito, iyan ang naked, dapat tayo daw sa harap. Kaya nga sila, Amen. So, God created, babalik tayo sa sexual intimacy and place it last, not first. Amen po ba? Kaya po, itong apat na elemento ng marriage, napakahalaga po ito. Tandaan po natin ito. Na sabi nga natin, na wag ang nangyayari kasi ngayon, sa kapanahunan ngayon, ay inuuna yung huli, hindi inuuna yung una. Huli, sex kaagad. Na yung sabi nga, last yan na linika ng Panginoon. Binigay ng Panginoon. Last. Amen po ba? Kaya hindi po pwedeng, testing muna. Kailangan talaga. Hindi. Amen. Ganun din sa babae, ganun din sa lalaki. Amen po ba? So, in conclusion, yung basic foundation ng itong elemento na ito, di ba? Number 1, knowledge of self. Number 2, knowledge of partner. Number 3, commitment to unity. O yan. Di yan Baka, baliktarin natin yan So, ang di po na huli. So, sabi diyan, knowledge of self, ang una. Number 2, letter A. Letter B, knowledge of other or partner. Letter C, commitment to unity, marriage. Yung D, intimacy, sexual intimacy. Kaya po ito, pagka sinunod po natin itong elemento na ito sa order po, sigurado po tayo, magre-reflect ito na the marriage reflect the form that God intended and will have a greater chance of success. Yun po. Kaya wag po nating babaliktarin mga kabataan na wala pang asawa, na nag-aaral pa kayo, dapat ito ang tandaan nyo. 4 yan. Huwag nating babaliktarin yan. Pagka binaliktad po natin yan, magkakaroon kayo ng problema. Amen. Mga kabataan. Yes. Siguraduhin po natin yan. Dahil yan po ang disenyo ng Panginoon sa family para magiging sagrado ang pamilya po natin. Huwag nating kakaligtaan yan na sa marriage po yan. Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Tayo po ay tumayo.